Alam mo ba na maraming napapahamak dahil sa pag-ibig? Yung papasok sa relasyon ng wala sa panahon o hindi pa handa. Yung magdedesisyon dahil sa damdamin kahit hindi pa binavalidate kung tama nga ba ang gagawin. Yung may relasyon na tapos iibig o makikipagrelasyon pa sa iba. Yan at marami pang ibang masama o maling dulot ng damdamin. Karamihan sa mga yan ay naguugat sa kaisipan na ang damdamin ay laging tama at dapat laging sundin. Masyado kasing na-romanticize ang relasyon, kaya yung feeling ng pagiging in love hinahabol ng karamihan at inaakalang yun lang ang mahalaga o yun ang pinakamahalaga. Tingnan mo kung paanong na-describe sa Bible ang puso natin. Ang sabi sa Jeremiah chapter 17 verse 9, ang puso ng tao ay mapanlinlang higit sa lahat at hindi ito malulunasan. Sino ang nakakaunawa nito? Grabe, no? Ito ay malayong-malayo sa kinagisnan ng karamihan tungkol sa pag-ibig at taliwas sa gusto nating paniwalaan sa pag-ibig. Pero yan ang sinasabi ng Bible tungkol sa puso ng tao. Hindi masama ang umibig pero tandaan mo ang babalang yan. Kaya kung mahilig kang magpatangay sa kilig, ito ang ilan sa mga tips para mailagay sa tama ang kilig. Gamitin natin yung acronym na kilig. K, kahandaan. Do not follow your heart, lead your heart, train your heart, and prepare your heart. Mapanlin lang ang ating puso, sabi ng Bible. Kasi nga kadalasan kapag umibig, nawawala na sa rason at tamang kaisipan. Mahalagang ihanda ang puso bilang paghahanda sa relasyon. Letter I, iwas. Iwas muna sa mga bagay na gagatong sa pagpusok ng damdamin. Kailangang kilalanin natin na may limitasyon tayo at kapag nilaro mo ang damdamin, later on, ikaw na ang kokontrolin nito. L, laan. Saan mo ba dapat inilalaan ang iyong sarili? Kapag na-love-struck ka na, delikadong maibang direksyon ng iyong buhay, pati ang iyong mga priorities. Isipin mong maigi kung ano ang mas dapat mong pagtuunan o paglaanan para hindi ka basta-basta matatangay ng mapanlinlang na damdamin. Letter I, ituon. Magtuon o mag-focus muna sa ilang bagay. Sabi nga, know your maker, know your mission, know your make or design, and you will know your mate. Dapat mailatag muna ang dapat dapat pagtuunan para alam mo kung sino ang dapat piliing makasama habang buhay. Letter G, God. Pinakamahalagang konsiderasyon ito. Alamin mo muna yung kalooban ng Diyos at kung kalooban ba ng Diyos ang nararamdaman mo. Ang taong kinukonsider mo o ang relasyong plano mong pasukin. Wala nang hihigit pang dapat asamin sa relasyon kundi ang pabor at pagpapala ng Diyos. Kaya, bago ka kiligin, ang puso ay iyo munang suriin. Asa ka pa?